Ito yung mga inaalagaan natin na red tilapia. 2 buwan mahigit na natin tong inaalagaan. At first time na din natin mag-alaga ng mga ganito at ganito pa kadami. 300 plus fingerlings yung nilagay natin dito. Pero sa tingin nyo, tama lang ba yung laki nila? Paki-comment mo na lang yung sagot mo dyan kahabi at babasahin ko. Medyo matagal ko na din plano na mag-alaga nito. Mabuti na lang ngayon nagkaroon tayo ng oras para mag-set up ng ganito. Pero yun nga, inaaral pa natin yung pag-aalaga sa kanila kasi first time din natin to. Meron din tayo dito isang hito na napasama sa mga tilapia at sobrang laki na niya, guys. Siguro sa susunod, ito na yung aalagaan natin kasi mabilis lang lumaki. Pero ayun, punta tayo dito sa filtration system na ginawa ko para sa pond nitong ating red tilapia. May mga kahabi kasi tayo na nagtatanong kung paano natin to sineta. Napakasimple lang naman yung setup natin, guys. Eto, meron tayong pump sa loob ng ating pond. Naka-pump feed siya. Inihigop yung tubig at ito yung piping papunta doon sa first filter, which is itong box. At yung nakalagay dito sa loob ay itong mechanical filter na filter wool or fiber wool. Tapos babagsak yung tubig dito sa ref tub at yung plano natin dito lalagyan natin ng mga hito kaya di natin nalagyan ng mga filter media. Pero eto nalagyan po muna natin ng mga basket na nilagyan natin ng mga tanim. At eto, nadalo lang yung tubig dyan tapos papasok dito sa pipe na to, papunta dito sa filter chamber na talaga niya ginagawa nating mechanical. Sa ilalim niya may mga net. Tapos yan yung output ng tubig na may mga biochamber din, biomedia din dyan. Tapos dyan na yung output ng tubig, yung pipe na yan. Tapos pabalik na yung tubig dito sa pan. So ganun lang ka-simple yung setup ng filtration system natin dito sa tilapia pond natin na to, guys. Napaka-simple lang talaga. Pero napakalaking tulong na mga nilalagay natin dito na mga plants, itong kangkong, kasi plano natin gawin itong aquaponics para cycle lang yung nutrients para kainin natin yung mga isda. Tapos yung dumi nila ay yun din po yung kakainin ng mga plants natin na tinatanim dito sa filtration system. Kagaya na lang nitong Chinese kangkong na napakataba niya, no? Ikita nyo yan. Ayan. Kinatla natin yan tapos nilagay natin dyan, tumubo na. Tapos magta-try din tayo nung mga seeds pa. Ayan yung mga nakaprepare dyan. Dyan natin ilalagay yung mga seeds na itatanim natin para may ma-harvest din tayo, makakain tayo ng mga gulay. Agahaya na lang nitong Chinese tangko. Masarap to gawing adobo. Yan o, napakataba. At tapos nilagay natin dyan mga pebbles lang yan, mga bato-bato. Wala yung mga lupa. Bato-bato lang talaga. Pero yan yung resulta. So nagustuhan ko yung result niya kaya eto, gagawin pa natin siya ng mas madami pa.